At so ayun mga bossing, bali naka-prepare na nga itong ating Pilcoa project para sa ating buhos mamaya. So gagamit tayo dito ng ready mix na 14 days curing, tapos may 3000 PSI at 3/4 gravel yung gagamitin natin. So bago tayo magbuhos ng ating mga slab na ganito, check natin palagi yung mga spacing ng ating mga rebars kung walang nakadikit sa ating mga formworks. Check natin yung mga conduit natin, wala bang naiipit. And then i-check natin yung mga junction box natin kung nakalapat pang mabuti para hindi mapasok ng semento. Check natin yung ating mga piping. And then yung ating yun. Pagdating naman dun sa ating mga sanitary pipe. Check natin kung okay na ba siya. Yung ating water line. Then ano pang kailangan natin i-check? Check natin yung mga spacing ng ating mga beams, kung may spacer ba siya na sapat na hindi siya nakalapat din sa ating mga runner doon sa forma. Ayan. So yun yung dapat kinakailangan pati malinis yung ating formworks. Ayan. So nilinis na yan kanina. Pinuguhan na nga pressurized sprayer yan. Pressurized water para matanggal yung lahat ng mga dumi. Para pagbaklas natin ng ating mga formworks ay malinis. Yan. I-check din natin yung ating mga sidings, ng ating mga forma sa palibot niya, perimeter. Check natin kung matibay na ba, sakto na ba yung mga bracing. Tapos check natin kung tuwid ba siya, levelado, nasa hulog. Yan yung mga checking na gagawin natin kapag bago tayo magbuhos ng slab. Pero ito naman, okay naman yan. Binatakan ng tansya yung mga siding natin, itinama yan sa hulog. And then naipitan, nalagyan ng maayos na brace. Then yung ating dito sa CR, okay naman. Wala naman tayong problema dyan sa piping natin, no? Ayan, yung ating mga conduit natin. Okay na lahat yan. Okay na. So, mamaya, ready na. Spacing natin, okay na rin naman. So, bali gumamit tayo dito mga concrete spacer para doon sa bottom bar, sa slab natin, no? So, ang ginamit namin dyan is 2.5 cm. Sa ilalim, check natin kung okay ba yung ating mga, especially tukod. Ayan. So bali meron tayo ditong prop jack na ginamit. May mga base jack tayo, shoring jack. Ayan. So yung mga tukod natin, importante. Then kinakailangan na patibay. And then check natin yung mga butas na pwedeng pagdaanan ng halo. So para pag nagbuhos tayo mamaya ay hindi siya tumagas, no? Hindi tumagas yung semento. Okay? Yan. Check nyo rin yung ating mga siruho, no? Ating mga poste. Kung okay na ba siya, may brace na matibay. Yan yung mga sidings natin sa loob. Check din natin kung may mga ipit. Ito okay naman, may mga ipit na. Yan, ito kulang pa pala ng isa to. Yan, tapos syempre, check rin natin mga bossing kung yung mga scaffold ba natin ay may ipit, may sinturon na matibay katulad nun. Ayun, mapapansin ninyo, yun, naglagay ako ng scaffold na nakaipit dun sa mga poste. Ayan, may scaffold dyan, may tubo dyan na nakabalagbag hanggang dito sa kabilang poste na to. Magka-partner yan. Stopper ko yan para yung ating scaffold ay hindi maging makalog. Kasi kapag itong ating formworks ng slab natin ay kinargahan na ng halo. Tapos ang gamit pa natin is ready mix. So syempre magkakaroon ng puwersa yan. Movement. And then syempre magkakaroon na ng load. Kaya kinakailangan make sure matibay yung mga formworks natin para hindi na rin lumundo yung ating slab, hindi siya magkaroon ng bukol, lalo na yung mga siding natin. Yan, kinakailangan magandang ipit niyan para hindi siya magkaroon ng bukol. So para magandang tingnan yung mga beams natin. Ayan. So yun lang mga boss yung ating reminder bago tayo magbuhos ng slab. Tapos isa pa mga boss, yung mga dowels pala natin doon sa ibabaw, sa mga partition natin, tsaka dito sa ilalim. So bali yung mga dowels namin dito sa ilalim ng mga beams namin ay nakatago doon sa loob ng formworks. Pag tinanggal namin yan, sisinsilin lang namin ng konti yung beams para ilawit yung ating mga dowel. Okay? So para hindi na ma-damage masyado yung ating mga formworks.